Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Nandito po tayo sa ikatlong episode ng Acronyms What? From Prison. Ayun. Itong nakaraang dalawang episode ay sinubukan nating intindihin yung work part ng work from prison. Ano? Paano ba ang trabaho ng isang legislator? Ano ba ang kanyang mga ginagawa na normally, no? And especially kung siya ay nakakulong, paano siya kikilos bilang mambabatas. This time naman, tingnan natin yung the other word of our title, yung realidad ng prison. Hindi lang sa kalagayan ni Senator Laila, kung hindi sa kalagayan ng buong bayan natin, sa buong bansa natin. Ano ang papel ng kulungan? Ano ang papel ng siguro in a broader way, restrictions, no? Paano ito nakaka-apekto ng buhay ng mga karaniwang tao? At kasama ko ngayong gabi, ayun, ang suki natin ng ang aking palaging kasama dito, musikero, mga awit, panunulat ng awit, Miss Bayang Barrios. Bayang, kamusta? Yes, magandang gabi po sa inyong lahat. Early evening at wala pang kain, ha? Diba? Nakikigulo na naman ako ngayon. Nandito pa naman napakagaling na yung panauhin natin. So, pakilala mo ka panauhin natin. Ang ating panauhin ngayong gabi ay ito ay isang tanyag na propesor at abogado at kilalang masugid na tagapagtanggol ng karapatang pantao. Siya ang namumuno bilang chair ng Free Legal Assistance Group, FLAG, ang pinakamatagal ng samahan ng mga abogado para sa karapatang pantao sa Pilipinas. Sumubaybay rin siya bilang founding dean ng De La Salle University College of Law. Ang pagkampiyon niya sa karapatang pantao ay sinalubungan ng mainit ng pagtanggap mula sa ating kabataan. Noong 2019 ay lumaban siya bilang senador at naging consistent na chart topper sa pre-election surveys sa mga paaralan at universidad sa buong kapuluan. Para sa marami, siya, si Woke Lolo, at sila ang kanyang children. Isang malaking karangalan po ang makasama namin siya ngayong gabing ito. Mga kaibigan, mga kapanalig, si Dean Chel Jokno. Yay! Magandang gabi, Shell. Maraming salamat. Thank you. Good evening. Good evening. Ayun. Ayan, si Shell ay si Shell ay isang of course human rights lawyer. Siya nagre-represent doon sa mga cases ng maraming tao. Kasama na doon si Senator Laila, no? Bago tayo magpatuloy, maglagay muna tayo ng kaunting-kaunti lang ng situation. Tingnan natin mga bali-balita, numbers, let's see kung ano itsura. Patingin nga ng mga hinanda ninyo diyan. Well, ang makikita kasi natin diyan ay tuloy-tuloy pa rin yung mga paggamit ng batas para in a sense patahimikin din yung taong bayan. At hindi nang natin makikita yan doon sa finlash nyo, pati doon sa mga nahuli dahil lang sa mga paglabag ng mga quarantine regulations. Na napakarami niyan. Doon sa isa ko nakita ng report, more than 200,000, pero meron din ako nakita na may press con si Chief DeBold na sinabi niya umabot ng 500,000 ang nahuli sa quarantine violations pa lang. Wow. Samantala sa akin, hindi naman dapat kulong dyan eh. Ang dapat dyan ay mga tipong community service dahil hindi naman talaga masamang krimen yung mga paglalabag ng ganon. Tulad ng mga murder or other major crimes. Mayroon pa bang mga kwento dyan? Tingnan natin yung mga kwentong hinanda ninyo ngayon. Well, doon sa mga quarantine violations, meron kaming na-monitor na ilan na nahuli, hinuli na walang warrant dahil daw lumabag sila sa quarantine rules. May isa kaming kaso nakita na umabot sila ng
37 days na nakakulong. Wow. Lumabas lang daw siya ng bahay para bumili ng pagkain para sa kanyang anak. Nahuli siya, hindi ko alam kung quarantine pass or curfew. Dahil wala naman siyang pampiyansa, hindi rin alam ng pamilya niya kung nasaan siya. Umabot siya ng more than 1 month sa kulungan. Na hindi naman dapat mangyari yun dahil syempre, paano kita niya noon? Paano niya papakainin yung kanyang mga anak? Ito siguro siya yung nasa mind ng mga karaniwang tao, ano. Paano kami lalapit sa batas kung ang batas ang ginagamit para kami ay supilin o saktan? How will that work? Paano ba? Bordering on philosophical, but it's a real sa mga tao. Yun nga ang problema eh. Parang minsan ang feeling ko ay masyado tayong maraming batas pero wala naman hustisya. At yan ay hindi lang naman ngayon nangyari yan. Na-weaponize na yung batas natin nung panahon syempre ng diktadurya. Pero yon ay batas militar. At ang isa sa unang ginawa ni Marcos noon ay inalis niya yung tinatawag na independence of the judiciary. Wala pang isang linggo na dineklara niya ang martial law. Naglabas na siya ng letter of instruction na lahat ng mga judge at lahat ng mga nasa national mag-submit ng letter of resignation at pwede niyang tanggapin anytime. Tapos hindi pa siya nakontento noon. Yung sumunod ay pinago niya yung ating constitution. At may nilagay siyang insertion doon na lahat ng mga judge pati justice, pwede silang maupo sa pwesto hanggang edad na 70. Pwera na lang kung mismo siya ay maglabas ng presidential decree na tanggal sila sa trabaho. Kaya syempre, ang nangyari noon ay wala nang independence ang mga judge at takot silang lahat na mawalan sila ng trabaho. Kaya na-weaponize tuloy ang batas at talagang ginamit nila yon para patahimikin yung oposisyon at yung mga matatapang na nagsasalita nung panahon ng martial law. Ngayon naman, meron din tayong na-experience na ganyan, pero hindi naman batas militar dahil nasa ano naman tayo, except for some parts of Mindanao, wala naman declaration nationwide. Kaya lang, yung pag-atake sa ating judiciary ay andun din. Una, syempre, yung pagtanggal kay Chief Justice Sereno na wala naman impeachment, na yun ang dapat ang pwedeng paraan at ang nangyari ay nakuha nito siya. Sumunod naman doon yung paggamit ng mga narco list na kasama pati ang pangalan ng ilan mga judge. Naalala ko pa nga, yung unang narco list na inilabas noong 2016 ay may pangalan ng isang patay na judge. Kaya malamang ang naisip ng mga buhay na judge ay kung yung patay na judge na ilagay yung pangalan napakadali pala kaming isama dyan. So that is the key yung dapat kasi 'di ba yung magkapatid ang batas at ang hustisya. Pero kung walang independence ang mga judge, sabi ko na dapat ang batas natin at saka ang katarungan ay magkakapatid dapat yan. Pero kung walang independence ang judiciary, maaring nagagamit mismo yung batas na para magkaroon ng injustisya kaysa sa justisya. So, parang ang sinasabi mo ba, parang incumbent sa judiciary or sa judges and the whole judicial system yung mag-assert ng independence. In that sense ba ay nag-fail ito dahil hinayaan nito halimbawa magkaroon ng incursion doon sa pagpapatanggal mismo ng Supreme Court Justice? Well, maraming factors yan. Hindi lang naman yung pagkawala ng independence ng judiciary. Pati na rin yung law enforcement natin kung patas ba ang pagpapatupad nila ng batas. Patas ba yung mga ginagawa nilang investigasyon, yung mga hinuhuli nila. Dapat kasi wala silang kinikilingan kung kahit nasa opposition ka o nasa administrasyon ka, kahit sino ka, basta naglabag ka ng batas ay dapat
magkaroon ng investigasyon at sampahan ng kaso. Pero sa nakita natin dito sa ilalim ng lockdown, tila parang doble kara ang naging justice sa atin. Yung mga ordinaryong mamamayan na naglabag ng mga curfew, halimbawa, talagang nahihirapan o pinapahirapan pa nga. Samantalang yun namang iba na obvious na nag-violate pero medyo kaibigan o kaalyado ng pamahalaan ay parang wala naman nangyayari sa kanilang parusa o pananagutan. So paano yung mga wala talagang kakayahan upang ipagtanggol yung sarili nila? Yun nga eh. Yun nga nagiging problema. Alam mo, may nahawakan kaming 2 kaso ng ordinary netizen. Yung isa ay isang writer sa Cebu na pinost lang siya sa Facebook. Bigla na lang dumating sa tahanan niya yung mga pulis. Wala naman warrant. Pinatok ang bahay. Tapos inaresto siya na wala naman siyang ginagawang masama nun. Sinampahan ng inciting to sedition. Meron pa kami isang kliyente na teacher naman, sa galit niya sa mga nangyayari sa atin, yung parang yung pagkukulang sa pag-manage ng pandemya, meron din siyang pinost sa Twitter naman. Ganon din, pinuntahan sa bahay, hinuli, dinala dito sa Maynila, tapos sinampahan din ng inciting to sedition. Pero mabuti na nung umabot yung kaso sa korte, kahit na yung nabanggit ko kanina na medyo may mga attack sa ating independence ng judiciary, mabuti naman na yung humawak na judge sa 2 kaso nila ay nanindigan pa rin para sa batas at para sa katarungan at na-dismiss yung kaso nila. May mga panukalang batas si Senator Laila na supposedly ito yung mga tutugon sa ilan dito, may gumawa sila ng listahan. Pwede bang maipakita natin yung some of the propositions na katulad nito, may mga prison reform, restorative justice, yung pag-penalize ng pag-violate ng private information, protecting women in state custody, rationalizing yung jail management system, yung providing medical services, and yung overall reforms, reforms ng criminal justice system. So, oo nga naman, it makes these things more urgent and more relevant considering itong nangyayari nga. But para saan pa kung hindi din lang naman, bakit anong saysay? Kasi sinasabi mo nga, may batas pero wala namang hustisya. Alam mo ga okay. sa probinsya o ang alam ko ang daming walang alam tungkol sa kung ano yung mga batas. Ang daming walang alam sa kanilang mga karapatan. So like itong na-mention mo kanina, yung mag-post ka lang sa Facebook na tapos kukunin ka na or dadakpin ka na. Yung iba diyan talaga hindi alam kung kasalanan na may kasalanan ka na ba or mali na ba yung ginawa mo. Maraming mga kababayan natin na hindi alam ang mga batas din. So pang-apat na yun, parang bukod doon sa pabor, wrong application, anti-pura. Ito pang hindi alam yung kanilang mga karapatan. Paano nga pala yun, Shell? Pag nagkaroon ng batas, paano malaman lang? Meron bang ganon? At totoo yun, yung nabanggit ni Bayang, kasi hindi naman itinuturo yan sa ating mga paaralan eh. Halimbawa, yung human rights, ano ba yung mga karapatan natin bilang tao? Hindi naman yan kasama sa curriculum, whether nasa grade school ka o high school o kahit sa college. And ang nangyari kasi sa atin, ang nakakaintindi lang ng batas ay abogado. Kahit magbasa ka, magbukas ka ng yung Republic Act, yung mga batas ng ating Kongreso, kuminsan, kung wala kang understanding sa law, hindi mo maintindihan kung anong ibig sabihin. Ang nangyayari nga sa akin, parati tumatawag sa akin ng mga press
Attorney, hindi ko naintindihan itong sinabi ng Supreme Court, hindi ko naintindihan itong nakalagay sa batas, paki-explain nyo nga. Dapat kasi yung batas, simple lang dapat ang ginagamit nating buhay dyan para kahit ordinary citizen ka, naintindihan mo. Yun lang, unang-una sa English yung mga batas natin. Pangalawa, yung English pa parang pang-abogado. Ang hirap intindihin ng batas mismo. Kumbaga, it will, kung abogado, ilan ba yun? Ano yun, 16 years na pag-aaral bago mo maintindihan. Ay karamihan sa atin, hindi man nagtatapos ng high school. Paano na maintindihan yung batas? So, paano kung yung namumuno mismo ay ang sama ng halimbawa, di ba? I think hindi naman, halimbawa, sasabihin ng presidente, patayin niyo, wala naman sa batas, bawal sa batas, pero dahil nga sa sinabi, naiingganyo yung mga kapulisan natin, na baliwalain yung batas itself, parang ito yung role model ng lipunan natin. Ito ang role model ng governance. So lahat ng empleyado ng ating bayan, in a sense, ay mga anak ng mga leaders natin. At ito yung nakikita nila. Kaya nai-empower sila na gumawa ng mga kahindik-hindik din na mga bagay. And how do you undo that? How do you undo that logic na mayroong pinagmanahan o pinanggagalingan na authority figure kaya na ginagaya? Ang tingin kong panlaban dyan ay maging role model din tayo. At meron din naman ibang klaseng leader na nakikita natin sa national scene. Si VP Lenny. Ibang-ibang pamamahala niya kaysa sa ating itong pansamantalang administrasyon. And I think you see the stark difference yung traditional leader versus yung servant leader. At nagre-resonate yung servant leader na yan sa youth natin. Sa dami ng mga forum ko, ipag-look sa ngayon, doon sila naging inclined talaga. As alam mo, sawa na rin palagay ko tayong lahat doon sa traditional na leader, yung sarili lang yung may susinusulong na kapangyarihan, nagtitikay, nakikinig, etc. Wala, sawa na tayo dyan. And also, may pagkakataon tayong lahat, lalo ng kabataan na pupipili ng panibagong pamahalaan. Siyempre, darating na 2022 and yung right to vote ay isa sa pinakamahalagang karap sa isang demokrasya. Mayroon pa nga akong isa pang question pero parang malayo yata to sa... Sige lang. Malayo. Lalapit din yan. Question sa mind ko or bakit hindi nakaligtaan ko lang kay Dean. Kasi yung sa 8 diretso wala talagang pumasok dun sa last na election. Tapos parang naghihintay ako ng kung sino ba yung wala man lang nagreklamo or sa mga senador sa opposition. Kasi may 7-hour glitch yung nangyari. So ako actually hanggang ngayon tinatanong ko yun, bakit hindi sila nagreklamo or baka nagreklamo hindi ko lang wala lang ako nabasa or hindi ako nagbasa. Hanggang ngayon tanong yun, sabi ko mamaya tatanungin ko si Dean, bakit bakit parang pagka next day nag-ano na siya, nagpumunta na siya, nagtatrabaho na siya. Bakit nga pala Shell, parang hindi ganun ka-motivated. Parang natanggap na pagtalo or ang sa akin kasi parang ang lakas ng 8 diretso hindi ko lang alam, baka ako lang din yun. Well, alam niyo, yung talagang susi dyan, yung sino ang dapat bigyan ng access sa transparency server. Yung nangyari noong 2019 ay hindi naman yan ibinigay sa LP. Ang ibinigay nila sa NP yun. And by that time na lumabas yung decision ng COMELEC, wala na talagang oras na questionin yun.
So what I recall is there was a petition challenging that, pero dahil sa oras hindi na rin, parang wala na, hindi na na-actionan na rin yun. Yung talagang may question dyan, yung glitch na yan. Although ang assurance naman sa akin ng mga nakausap kong mga IT expert at pati ang mga election lawyer ay hindi pa rin sapat yon to establish na ginamit yung oras na yun na mandaya. Eh, syempre kung magpa-file ka ng case, kailangan matibay ang ebidensya mo. And the glitch itself is not enough, I think. However, learning from that, dapat sa darating na halalan ay dapat super transparent ang COMELEC. At ako, magtataka na talaga ako kung maulit na naman yung 7-hour glitch na yan. Eh, ibang usapan na yan pagka nangyari ulit yan. Ang aking kuha lang, sa dinami-dami ng kalaban natin, maling pag-unawa sa batas, hindi ang kapos na kaalaman ng karamihan sa batas o kagagapan, yung paggamit ng batas laban sa mga dissenting voices, opposition, at lalo na sa mga mahihirap, yung the whole na kalaban, no, yung maling yung pag-succumb ng judiciary sa pressure ng gobyerno. Ang sinasabi, ito yung mga, on the other hand, ito yung nakikita, Michelle, ng mga pwedeng pagmumulan ng pag-asa. Sawa na ang mga kabataan sa ganito, sawa na ang mamamayan. Mayroon naman tayong pwedeng magawa kahit sa paraan ng halalan, kailangang sinupin siguro maayos. At yung ako na ano ako doon sa example, no? Parang ang panlaban mo ultimately ay pagiging example ng iyong ideals, pagiging role model. Mahirap i-imagine, no? Paano mangyari, but mayroon pa ring mga lumalaban despite itong the odds, no? Mayroon pa ring patuloy na pinanghahawakan ng gano'n. Hindi, you were saying ba? Hindi takot at magpasalamat tayo sa kanila. Diba? Oh. Share, you have the last word. Hindi ko alam kung sino i-address mo, pero hopefully words of hope in an apparently hopeless situation na nating bansa. Please, sir. Alam niyo, ako kahit na medyo minsan nalulungkot tayo, nagagalit tayo, parang nawawalan tayo ng pag-asa, hindi ako nawawalan ng pag-asa. I know that this kind of darkness cannot remain forever. Wala nga, diba? Sabi ko nga minsan, wala naman forever sa Malacanang. At ang lalong-lalo na ang kabataan natin, talagang naghahanap na sila ng ibang klaseng leadership dito sa kung pagkaaralan naman natin yan, sino ba yung tulak talaga ng tunay na pagbabago sa atin? Walang iba kundi ang kabataan. Mula pa nung panahon ni Rizal, ilang taon lang si Rizal nung sinulat niya ang No Limit Tangere, 23 years old lang siya. Sipin nyo, ang kalaban niya yung superpower na Spain, isang tao lang siya, and yet yung ginawa niya hanggang ngayon ay it still resonates. And that why I am so optimistic still despite the sometimes depression that we feel. At yun din ang gusto ko sanang iwan na message sa lahat na imbis na walan tayo ng pag-asa, dapat lalo tayong tumayo, lalo tayong manindigan. Yes, wag sana tayo mawala ng pag-asa dahil wala naman kadiliman kung wala rin liwanag. At syempre, wag natin kakalimutan na meron tayong paraan na makapagpili tayo ng panibagong mga leaders sa darating na 2022. And kung hindi pa kayo rehistrado, please register and make sure you vote and vote wisely.
Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa aming pagsama sa amin sa programang ito. Bayang Barrio, Shell, maraming salamat din. sa uulitin. Maraming salamat. Thank you. Thank you. din. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye.